Good morning. Ang kliyente pa yung abogado ko, ah. Sir, yung tanong ngayon, ano yung role mo doon sa paglatag ng 18 na sinasabing Marines? Itatanong ng NBI? May ano ba kayo, sir, doon? May role ba kayo? Ako, tumutulong ako sa kanila. Tumutulong ako sa kanila. Okay, sir, anong klase mga tulong yung binigay natin sa kanila? Hanggat kaya kong tumulong, tutulungan ko sila. Hindi ako papayag na mangyari sa kanila yung nangyari kay Contessa. So, sir, mako-confirm mo na yung sasakyan ng misis nyo yung ginamit nila? Actually sa amin yun. Hindi naman kami huwalay ng misis ko. Ginamit nila, sir, misis niya. saan? Ginamit nila saan, sir? Sorry. Yung sasakyan? Ginamit na for transport. For transport na. For transport. Transportation lang nila. Transportation nila. Ano sila, di ba? 18. Hindi sa delivery, hindi ba? Hindi sa delivery na ngayon. Ay, hindi. Wala. Ma'am, sorry, isang question lang. Ma'am, can you confirm sasakyan mo nga yung ginamit mo? Hindi naman criminal offense magpahiram ng van siguro, no? Ginamit ng mga tao. For transportation. walang ganun. Nung ata, hindi ko alam eh. Sila nag-surveillance sila. Sinundan nga kami ng motor. Until now, sir, you're helping them with transportation. Sa ngayon sila nagpunta dito, alam ko eh. Nandiyan na ba sila? Nandito na. Nandito na. Sabay kami ni Levy. But I will help them as much as I can. Dahil sila nagsasabi ng katotohanan, hindi ako paig yung nangyari kay Contessa. At saka yung sa akin, harapin nila yung ipatawag nila sa hearing. Maganda nga yung mga pinay na sa korte para mapatunayan yung mga binabanggit nila na mali-malitang delivery. Sir, lumapit sila sa'yo para mapatulong talaga. Itong 18. Hindi ko sila nakausap. Nalaman ko lang nung lalabas na sila. Pero sir, kilala mo itong mga. Tapos sir, dun sa akin. Hindi ko sila kilala. In fact, sa Contessa, hindi ko rin kilala. Automatic sir po sir ang mga tulong na ibigay niyo sa akin. Hanggat kaya ko silang tulungan at humingi din ako ng tulong sa publiko na kung matutulungan natin itong mga taong tutulungan natin dahil alam niyo naman may pamilya to, 18 sila, may transportasyon, may mga pangangailangan. So nananawagan din ako sa publiko na kung maaari silang tumulong sa ating mga kasama dahil ito yung nagsasambulat ng katotohanan, hindi sila dapat imbestigahan. Hindi dapat sila imbestigahan yung background nila. Dapat imbestigahan yung sinasabi nila. Dahil yung sinasabi nila tungkol sa korupsyon. Yung sinasabi nila tungkol sa delivery ng pera. Kaya yung sinasabi, di ba si Saldico yung mastermind? O ito na, lumagtad yung mga galamay ni Saldico, yung nagdi-deliver ng pera. Di ba pag dugtong natin, saan ba nang galing yung pera? Nakaw ba yung perang yan? Yan ba yung sinasabi ni Saldico na 100 bilyon, 2 bilyon? Ito ba yung delivery ng pera kung kani-kanino? Dapat yan ang malaman ng taong bayan, yan ang malaman natin lahat. Kasi pera natin yung buwis na binabayad din yung lahat. Pero kung questionable to yung credibility nitong mga ex-Marines, because some of them ay hindi naman talaga directly nagtatrabaho kay Saldico. What do you say about it? Kung sincero ang gobyerno na alamin ang katotohanan at ito din ay pagsuporta sa sinabi ni Pangulo Marcos na maya naman kayo at alamin natin yung korupsyon na nangyari sa bansa, hindi dapat yung mga tinatanong nila yung, di ba, yung credibility ng mga tao. Dapat tinatanong, totoo ba itong mga to? At itong mga Marines, handang umarap to kahit kanino. Yung mga sinabi nila, tinanong ko yung iba sa kanila dahil may mga tumatago kong kaibigan. Sinasabi ng mga kaibigan ko sa Kongreso, sa Senado, ano ba yung delivery na to? Nakita ko si Father Flavi, nag-file din ng kaso eh. Ang ganda niyan. Kailan siya nakita? Ano yung binigay na pera? Kay Congresswoman De Lima nagsalita. Tinanong ko rin yung mga sundalo. Kailan ba ito nangyari? Nako, detalyado yung kwento nila. Walang kagatal-gatal, walang nervyos. Totoong pagkikwento lamang yung ginawa nila. So, hindi patas na nakikita niyo. Kung Hindi talaga patas dahil bakit credibility ng mga taong sinasabi, di ba? At ito na nga, umamin na sila, tao kami ni Saldico. Ang sabi ng gobyerno, si Saldico yung mastermind ng pagnanakaw sa gobyerno. Dito yung napapanahon para malaman talaga. Kasi maganda yan, dahil tinuturo din nila, ngayon ko lang nalaman na dati sabi ko si Mark Texay at saka si Paul Estrada lang yung ni Saldico. Ngayon ko lang nalaman na 5 tao pala. Tapos yung delivery ng pera, parang Lalamove tsaka Grab. Pag deliver, may proof of delivery, sasend nila dun sa boss nila, tapos isisend dun sa pinag-deliveran na ito po, nadala na po namin. And yan lahat makikwento nila ng maayos,
organisado, at walang pagsisinungaling. Sir, on claims that the Dutertes are behind this, yung 18 experiments, what do you have to say about that, sir? Alam mo kasi parati sinasabi ng gobyerno, pagka sila na yung natuturo, si Martin Romualdez, Duterte na kaagad. Kay Sandy ko nga itong mga ito eh. Diba? Tao sila ni Sandy ko. At that time, si Sandy ko pa nga ang kalaban ni Vice President Duterte. Yung Committee on Operations, di ba kanya yun? At simula nang imbestiga nila. Ngayon naman nagsasabi na yung mga tao ni Sandy ko, kalaban na naman. Sino kakampi? Sinong kalaban? Dapat, tingnan nila mahusay kung gusto nila talagang makita yung problema ng korupsyon. At itong panawagan ko, hindi lamang sa gobyerno, kundi sa Blue Ribbon Committee. Narinig ko si Senator Soto, sabi niya, hindi daw pwedeng, sa Rules Committee, dahil daw may pending cases. Not true. Decided na yan sa Benson versus the Senate, sinabi na kahit na pending case, ay pwede pa rin ipatawag ang mga tao para malaman natin talaga. Dahil yung Blue Ribbon Committee ang iniimbestigahan niya yung anomalya sa flood control scandal. So, dapat yan, ipagdikit-dikit nila yung issue, tingnan nila talaga kung talagang sincero tayo sa investigasyon. So, meron na retired general, nag-recruit doon sa 103, na dating bodyguard. Ay, hindi naman bagong kwento yun. Kasi yung retired general talaga may boss sila eh, di ba? Yung unang kinuha ni Saldico. So may mga tao talaga na mga opisyalis, in fact, hindi lang naman to yung mga sundalo, may mga opisyalis talaga na nakay Saldico. Pero itong mga to, again, ulitin ko hindi to kumita ng pera. Hindi to contractor, hindi sila DPWH official, hindi sila congressman o senador. Itong mga taong to nag-deliver lang ng pera. Si Saldico ang boss nila, ang chairman of operations, na itinuturo din ng gobyerno sa ngayon. Si Saldico yung gumagawa ng budget sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. At kung ang claims ng mga sundalo, claims ni Saldico, may delivery kay Pangulong Bongbong Marcos, titingnan ng komite. Dapat nga sabihin nila, hindi totoo yan. Kung sabihin nila sa komite, mali kayo dyan, si Speaker Martin lang ang pinag-deliveran. Pwede nila sabihin gano'n eh, pero yung sabihin totally hindi totoo, walang katotohanan, at ito'y invento lamang, mali naman yun. They have nothing to gain for telling the truth. In fact, delikado sila ngayon pinag-iimbestigahan pa sila. At hindi nga, katulad sinabi ko, yung nangyari kay Gutesa, hindi rin napapayag. Yung logs down ng air taxi, disputes yung claim ng isa sa mga members ng Marines na nag-deliver daw sa Ilocos kay PBBM. Napakadaling imbestigahan yan. Napakadaling imbestigahan sa air taxi. Pakuha niyo yung CCTV sa hangar. Nandyan yan. Pakuha niyo yung ping ng mga cellphone kung magkasama sila sa Saldico. Patingnan nila yung weight ng eroplano. Kasi kung isang tao lang, dalawang tao lang, hindi ganun kabigat eh. Kung lalalim sila sa investigasyon at ipipilit na investigasyon talagang ipalalimin, makikita nila ang katotohanan at mapapatunayan na hindi nagsisinungaling itong mga sundalo to. May eksaktong date po ba na ibigay po itong mga... Nasa affidavit naman nila yun. Doon sa eksaktong date. Kasi yung sinabi ko nyari kay Congresswoman Laila de Lima, tinanong ko eh. Sabi ko, may delivery ba kilala? Kailan ba nangyari yun? Hindi lang isang beses eh. Hindi lang isang beses. I-describe lang sa inyo kung ano nangyari. Paano nagpunta sa townhouse, paano yung pagbibigay ng pera, paano nila nakita. So, ano to? Para sa akin hindi ito para sabihin na may politika sila, para sabihin na meron silang gustong idiin o patunayan, kundi normal na pagkikwento ng mga tao. Sir, paano nga po pala sila na-connect sa inyo, sir? To the point na parang pinahiram nyo sila ng sasakyan? Kasi si Tony Debbie Balicod, alam ko na at that time, meron na sila mga pag-uusap. Hindi ko alam eksakto sila, pero alam ko may mga pag-uusap. Dahil nga, maraming involved na mga retired generals both from their camp and from the others. Kumbaga, yung mga gustong tumulong dito sa mga sundalo. So, nung eventually, sabi ni Atty. Balicod, may ganitong mangyayari, may ganitong mga lalabas, sinabi ko, tutulong. At, excuse me, akit muna kami. Babalik kami. Meron po ba kayong ginawang mali? Last question lang ako, sir. Sa inyong pong tingin, meron po ba kayong ginawang mali to get itong sinasabing supposed harassment or intimidation ng mga tao on your end? Ang nakikita kong mali, hindi dapat kami ang pinatawag. Dapat ang imbestigahan yung mga binigyan ng pera. Dapat ang imbestigahan yung patutuo
doon sa pag-aabot ng pera, ng mali-mali ang pera. Yun ang dapat imbestigahan. Pag kumatin lang. Kasama, alam mo na kami, pasensya na. Yung retired general sa aking pagkakala, ang pagkakala ko sa Philippine Army siya, siguro yun na lang sasabihin ko. Dahil I'll wait for Attorney Matibag to make his all pronouncement. Kilala mo personal to? Ha? Kilala mo personal? Ay, hindi. Hindi rin. Nagkausap na po kayo? Hindi rin. Kung Binanggit mo doon sa sex video ni Laila. Kung